Tukoy na po ng Philippine National Police ang ilang kasapi ng tinaguriang Angels of Death ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, nakausap pa niya si Police Regional Office 11 Director General Nicolas Torre III kung saan may ilang pangalan na tinitignan sila sa ngayon. Meron na po tayong kinreate na special investigation team na tututok po dito sa mga kaso na isasampa po natin, particularly doon po sa pinaniniwalaan natin na nagkanlong po dito kay Pastor Kibuloy magmula po nung naglunsad po tayo ng police operation. There were already names doon po sa mga listahan, but antayin po natin, ma'am, yung formal pagsusumiti po niyan at dadaan din po kasi yan, ma'am, doon sa DC-20 kung saan meron po tayong active coordination sa DOJ for purposes po ng pagpa-file po ng kaso kasi gusto po natin na talagang malakas at airtight po yung isasampa po nating kaso. And without preempting po kung ano po at sino-sino po ang mga ito, we will be making it public as soon po na maisampa po natin ito. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga armas at kagamitan ng mga ito kung merong license to own and possess firearms. Una na pong sinabi ng PNP na ginagawang panakot ni Kibuloy ang Angels of Death sa kanyang mga minor de edad na biktima. Definitely po, ma'am, dun sa side po nila may mga identified po na mga KOJC mga officers po at kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy, but alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. So probably without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. But then again, sabi ko nga, antayin po natin, ma'am, yung final po, nagpa-file po ng kaso para malinaw po kung sino-sino at ilan po yung masasampahan ng kaso. But definitely po ay magsasampa po tayo ng kaso in the coming days po. Sasampahan naman ng reklamong obstruction of justice ng Philippine National Police ang mga tumulong umano kay Pastor Apollo Kibuloy para makapagtago. Ayon sa PNP, hawak na nila ang pangalan ng mga tumulong sa pastor pero hindi muna nila ito isa sa publiko. Sinabi ng pulisya na kasalukuyan pa nila itong dinudulog sa Department of Justice para maging matibay ang kasong isasampa laban sa mga akusado. Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. So dinodokumento lang po na natin yan at again, considering na very delicate po itong kaso po na ito, we really cannot give too much information so as not to really preempt at takot kasi yung mga bata. For one, takot yung mga bata kasi baka yun nga yung panakot sa kanila na Angels of Death ay baka sila ay habulin pati yung kanilang mga pamilya, kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin, talagang hindi tayo tumigil na hanggat na mahuli natin si Apollo Kibuloy at malaking bagay na nasa kulungan ngayon si Apollo Kibuloy kasi yun yung nagbigay sa kanila ng lakas loob na lumapit sa PNP ngayon dahil akala nila ng una ay talagang wala na mangyayari dahil sa sobrang takot nila, but ngayon na nasa kulungan na si Pastor Kibuloy at iba pa, ito yung sinasabi nilang kahit paano ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob para humingi ng tulong. SOP naman po yun, ma'am. Kung mapansin niyo po, hindi lamang po si Apollo Kibuloy yung naka-bullet vest, pati po yung apat po niyang akusado, and even yung mga previous po na mga detainee under the custody po ng custodial facility. Pag nilalabas po yan, it's just a standard operating procedure po, regardless po ng level po ng threat. At pag tinatransport po yan, they made sure po na with the Kevlar po yan at bullet vest po. Even if there's no request? Yes po. Yes po. SOP po yan, ma'am, ng custodial facility po. But does he have threat? Sa ngayon po ay wala naman po tayong namomonitor po na threat po sa kanya, but of course, considering po itong nature po ng mga sinampang kaso po sa kanya, ay hindi maiwasan din po na maaaring may hindi rin pabor sa mga nangyayari po at naririnig po nilang mga balita po. Ma'am, kumusta po ang medical condition ni Pastor Apollo?
Tapos na po ma'am yung kinonduct po nung Biyernes po na medical assessment and evaluation po sa kanya. Subalit hindi po natin yan ma-make public po dahil isusumiti po muna po yan sa korte na kung saan yun po mismo ang korte ang nag-order po na mag-conduct po ng medical assessment. But considering po yung confidentiality po nitong records po na ito, we will be submitting po yung findings po ng PNP General Hospital before the courts po, and we will be requesting po the courts. Siyempre po kailangan po natin hingin din po yung pahintulot po kung po pwede po natin i-share kung ano man po yung laman po nitong findings po. Kahit ang categorical answer lang, severe ba ito? I'm not at liberty to reveal for now hanggat hindi po na isusumiti po yung official findings po sa court po, at siyempre po yung doctor-client privilege po, we really cannot break it for now, at kailangan po natin ng pahintulot po ng korte kung po pwede po nating i-share yan sa publiko kung ano po yung naging findings po dito sa medical assessment. But suffice to say, tapos na po yung assessment po. Ma'am, sinabi ni Chief PNP na magsasampa ang PNP ng obstruction of justice doon sa mga travelers ni Pastor. Natukoy na po ba kung ilan at sino-sino ang mga ito? Meron na po tayong kinreate na special investigation team na tututok po dito sa mga kaso na isasampa po natin, particularly doon po sa pinaniniwalaan natin na nagkanlong po dito kay Pastor Kibuloy magmula po nung naglunsad po tayo ng police operation. There were already names doon po sa mga listahan, but antayin po natin ma'am yung formal pagsusumiti po niyan, at dadaan din po kasi yan ma'am doon sa DC-20 kung saan meron po tayong active coordination sa DOJ for purposes po ng pagpa-file po ng kaso, kasi gusto po natin na talagang malakas at airtight po yung isasampa po nating kaso. And without preempting po kung ano po at sino-sino po ang mga ito, we will be making it public as soon po na maisampa po natin ito. Ma'am, mga ilan po ito? At saka, if ever, saan po isasampa? Sa ngayon po ma'am ay wala pa po tayong detalye kung ilan po ito at kung saan po ba ito isasampa, kung sa Davao po ba o dito po sa DOJ. But suffice to say, kausap ko po personally kanina si General Torre, at hinahanda na po nila yung mga kasong isasampa po laban po dito sa pinaniniwalaan po natin na nagkanlong po kay Apollo Kibuloy at iba pa pong akusado. Wala naman po siyang special request na hiniling, at maliban lang po doon sa pagkain na wag masyado yung mamantika po, because meron po siyang mga maintenance medicine po. So, yun lang po yung na-request niya. Other than that, wala naman po. Ma'am, yung special team po ba na mag-imbestiga ay magagaling sa CIDG? Yes po, CIDG po ang magli-lead po ng investigation, at syempre kasama po natin yung mga personnel po ng Police Regional Office 11 po. Yung arrest order po, ang nakalagay po doon ay address po yon sa any law enforcement officer. So lahat po ng nakakuha po ng kopya po noon ay po pwede po nilang arestuhin po on site kung makikita po si Attorney Harry Roque, dahil nga po siya ay pinatawan po ng contempt, at inaatasan po ang PNP na tumulong po sa Sergeant at Arms para po hanapin. Kanina po kausap ko po yung director ng CIDG, yung effort po nila to locate him dito po sa dalawang address niya sa Metro Manila ay wala po siya doon. Definitely po ma'am, dun sa side po nila may mga identified po na mga KOJC mga officers po, at kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy, but alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. So probably without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon, na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. But then again, sabi ko nga, antayin po natin ma'am yung final po, nagpa-file po ng kaso para malinaw po kung sino-sino at ilan po yung masasampahan ng kaso. But definitely po ay magsasampa po tayo ng kaso in the coming days po. Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang
intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. So dinodokumento lang po natin yan at again, considering na very delicate po itong kaso po na ito, we really cannot give too much information so as not to really preempt at takot kasi yung mga bata. For one, takot yung mga bata kasi baka yun nga yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay habulin pati yung kanilang mga pamilya, kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin, talagang hindi tayo tumigil na hanggat na mahuli natin si Apollo Kibuloy. At malaking bagay na nasa kulungan ngayon si Apollo Kibuloy kasi yun yung nagbigay sa kanila ng lakas loob na lumapit sa PNP ngayon dahil akala nila ng una ay talagang wala na mangyayari dahil sa sobrang takot nila. But ngayon na nasa kulungan na si Pastor Kibuloy at iba pa, ito yung sinasabi nilang kahit paano ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob para humingi ng tulong. Yung mga unang revelation po nung complainant po dito sa mga existing kaso ay halos pareho ang kwento in terms ng paano sila pinangakuan na supposedly ay papag-aralin, sila ay aalagaan, and yet yun nga as early as 12, 13 years old ay inumpisahan na yung paggamit sa kanila at yung pananakot nga at halos similar yung ginawa sa kanila dito sa mga nauna nang nagreklamo. So dito natin makikita may pattern of abuse. Yung nangyari before dun sa mga unang nagsalita ay halos the same. In fact, ang sinasabi nga nila dito sa mga bagong mga biktima, may mga binigay silang mga pangalan na mga kasamahan pa nila na nasa loob pa pero natatakot lumabas dahil nga unang-una ay tinatakot sila pati yung kanilang mga pamilya. Kaya patuloy nga yung ating pag-apila doon sa mga nakakarinig at makakapanood sa atin ngayon na doon sa mga nabiktima pa, gusto nating ibigay sa kanila yung assurance na huwag silang matakot magsalita dahil hindi lamang PNP yung tutulong sa kanila, iba pang ahensya ng gobyerno para siguraduhin yung kanilang kaligtasan. Na-verify na natin yung angels of death. Yung angels of death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to, but what is certain is totoo itong angel of death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga biktima natin. Tao sila, ma'am, Armando. Yes. At yan yung initial natin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Exclusive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. So, legal po yung mga sandaan? So titignan natin ngayon, may mga pangalan po tayong mga sinasabi si General Torre. So i-check nga po natin doon sa FEO kung meron nga po itong mga existing LTAP at saka kung registered yung kanilang firearms. If meron pong LTAP at registered yung kanilang mga firearms, ang una natin gagawin is to request for the revocation. But for purposes of filing the cases against them, so kailangan nating idokumento po yun. Masasabi na ba natin na private army ko ni Pastor Kibuloy? Well, private army in the sense na they're taking orders from Apollo Kibuloy, definitely, kasi sila nga ang ginagamit para panakot dito sa mga batang ito. At sabi ko nga, meron silang nilabas na parang pahayag na parang yung freedom to choose and will to follow. Ang sasabihin natin na sinasabing ang binibigay sa kanila ay meron silang freedom para sumunod at gawin ang tama o mali. Pero sa isang bata, sa isang 12-year-old na kid, kahit mali yan, sa sobrang takot at indoctrination sa bata at pagbe-brainwash, sa legal na aspeto ay minor cannot give a valid consent. So kahit pa pumayag yan, bata yan, ay papasok pa rin yan sa kaso ng child molestation, child exploitation, and worse, human trafficking. Na-quantify na ba natin? Gaano kalaki itong angels of death?
Well, sa ngayon, sabi ni General Torres sa akin kanina, they have initially some names. So, bine-verify nila kung ano yung mga background ng mga tao na ito at gusto lang nating i-document kasi mahirap kasi na magsabi tayo ng mga ibang mga detalye because ang ating apprehension is we might be preempting, we might be releasing some information na maaaring magamit nila para madepensahan yung sarili nila at ika nga, mawala yung mga ebidensyang inaasahan nating makukuha at magagamit natin for purposes of filing the appropriate charges against these individuals na initially ay na-identify na ng Police Regional Office 11. Kasama na dun sa investigation kung meron sila bang involvement sa ilang mga krimen. Kasama na po yun sa background check natin. Kung ito bang mga initial na pangalan na nailista nila General Torre ay may mga previous records as well as yung check nga kung may mga baril pong nakapangalan under their names po. Is there effort to do rescue operations sa area? Since may mga reported na ang dami pa po mga biktima doon. Pinag-uusapan po ngayon yan, ma'am, yung possible rescue operation na po pwede po nating gawin dahil nga according dito sa mga biktima na nakaalis na ay marami pa silang mga kaibigan doon at mga nakasama nila doon sa ordeal nila na nandun pa sa loob at natatakot. So we are now actively coordinating po sa concerned na agencies, particularly the DSWD po. Ma'am, kasama yung dalawang bata na bago na nagreklamo. Ilan na sila at yung ilang sa ito-komento ng Davao Police? Ang alam ko po ay may 5 na pong na-interview ang Police Regional Office 11 at yung dalawa nga po dito na bago po ay willing po na mag-execute po ng affidavit po. So nasa pangangalaga po sila ngayon ng Police Regional Office 11 po. Kasama na po yung dalawa kasama na po sa inyo. I understand po, kasama na po doon. Sa ngayon po ay nandun po tayo sa proseso na dinodocuments po natin. Like we said nga po na madaling magkwento pero kapag ito ay i-reduce na natin into writing at yung pagkukwento ng bata dahil ang bata ay pag nagkwento yan dapat kailangan din ng social workers dyan, kailangan din natin ng mga women sa police natin para mas magaang sila magkwento. Iba kasi yung kwento kung lalaki po yung magpapagkwentuhan po nila. So these are the things we are considering na dapat ang humahawak na po sa kaso po na ito yung ating Women and Children and Protection Center po. What is definite po ay nangyari po yung mga nangyari sa kanila habang sila ay musmus pa. Meaning mga 12, 13 years old hanggang sa nagkaedad na po sila. Nagsimula po yun. That's why medyo hindi tayo makapagbigay ng clue saan sila, anong itsura nila, meron ba silang lahi because this might be used para ma-identify po sila at yun ang iniiwasan natin sa ngayon na ma-identify sila kung sino-sino itong mga ito at para hindi rin matakot. Ang apprehension kasi natin, ang sinasabi nila, may mga binigay na silang mga pangalan at meron silang contact doon sa mga kasama nilang na nandun sa loob na hanggang ngayon ay natatakot kasi tinatakot pa rin sila. So ayaw nating mangyari yon na tuluyang umatras itong mga bagong biktima. Ang gusto nga natin ay ma-encourage natin sila. So yung mga nandun pa sa loob na hanggang ngayon ay natatakot ay pwede po silang makipagtulungan doon po sa mga kakilala nila na nasa labas para possibly po ay ma-rescue po sila doon sa loob po. That is welcome development po kasi yun naman po, we are actively again coordinating and cooperating with the DOJ kasi sila naman po yung tumatayong prosecutor particularly dito po sa kaso sa nakapending sa QC at pati sa Pasig because it will defeat the purpose po kasi kung doon tayo magpa-file ng mga kaso kahit nandoon yung mga complainant kasi alam natin na nandoon yung impluensya niya. That's basically the reason kung bakit nag-request po ang DOJ at nag-petition ng DOJ before the Supreme Court na ilipat lahat ng kaso and this includes future cases involving Kibuloy na dalhin lahat sa Metro Manila para wala po silang impluensya. Neutral ground po ang gagawin po natin para we make sure we can attain justice for the victims po. Yun lang naman po yung request niya kasi nga may mga pinagbabawal sa kanyang mga pagkain. Yun nga, nag-request siya. So instead na itlog na pinirito is hard-boiled na lang. Yun lang naman ang sabi sa atin kasi but walang no special treatment kung saan yung mga ibang mga ordinaryong detainee na ganun din yung setup na isang bed,
isang CR na open siya at isang electric fan, nandun pa rin po siya kahit wala na po siya, nailipat na po yung apat niyang kasamahan, hindi po siya inalis doon sa original na pinaglagyan po sa kanya. Hindi po nag-electric fan na hindi na daw siya, Pastor. Meron pong isang electric fan po doon, pwede naman po niyang itutok yun sa kanya kung naiinitan po siya. Ma'am, pwede naman siya ng pagkain. Yes po, yung mga dumadalaw in fact sa kanya, kapag ka nandyan po yung mga lawyers niya, allowed naman po yun, but subject to inspection po. Enough po para sa kanyang personal consumption, hindi po yun napakakaming pagkain kasi bawal po yun. Enough for him. For the day. For the day po. At least siguro, habang may nag-uusap sila ng kanilang abogado, pwede silang magsalo doon sa kanilang pagkain na dala, at pwede rin magdala ng kaunting pagkain na perishable. Definitely for personal consumption lang po yung mga pagkain na yon.